Alright, what's up mga Kanoypi? Forex Noypi here. Kamusta sa inyo mga Kanoypi? Welcome back to my channel. This week is not just another trading week. Ito yung klase ng linggo na kayang magpabago ng sentiment ng buong financial market in a matter of minutes. Okay, so stay tuned. Tapusin nyo tong video na to. Intro muna tayo. Alright, welcome back to my channel, Forex Noypi here. So ngayon, bakit nga ba makakapagpabago ito ang mga balita ngayong linggo in just a matter of minutes? Dahil may tatlong major economic events tayong babantayan at ito yon. Unang-una sa lahat ay ang CPI. Kaya natin, unang-una lang yan ha mga Kanoypi. CPI or ang Consumer Price Index. Ang pangalawa naman ay ang US PPI or ang Producer Price Index. At ang pangatlo na gusto kong makita nyo ay ito, ang European Interest Rate Decision. Kapag pinagsama-sama mo tong tatlo, para kang may recipe para sa volatility. Kaya kung ikaw ay nagte-trade ng Forex, indices, stock, gold, crypto, or kahit anong ETF, or gusto mo maintindihan kung ano ang pwedeng mangyari at paano makakapag-adjust, manood ka lang, stay ka lang dyan. Tandaan mo ang goal natin today is not to predict the future. Ang goal natin ay maintindihan ang mga posibleng senaryo para handa kayo kahit ano mangyari. Okay? So, simulan natin dito sa CPI. Okay? Ito ang para sa akin ngayong linggong to ang pinakamalaking market mover. Okay, ano ba ang CPI? Simplihan lang natin yung explanation mga Kanoypi, okay? Ang CPI ay ang sukatan kung gaano kabilis tumataas ang presyo ng mga bagay na binibili ng ordinaryong consumers. Kasama dito ang pagkain, ang renta, transpo, medical expenses, at marami pang iba. Kapag mataas ang CPI, ibig sabihin mataas ang inflation. Kapag mababa ang CPI, syempre ibig sabihin humihina ang inflation pressure. Okay? Ngayon, bakit mahalaga to? Dahil ang Federal Reserve o yung parang Bangko Sentral ng Pilipinas, tawag sa US, Federal Reserve, ay may isang malaking kalaban. Ano yun? Inflation, syempre. Kapag masyadong mataas ang inflation, nawawala ang purchasing power ng pera. Ito yung mga naririnig nyo na yung 100,000 mo, 75,000 na lang sa panahon ngayon dahil yan sa inflation. Okay? Kaya tuwing lalabas ang CPI, nagtatanong ang market, kailangan pa bang maging mahigpit ang Federal Reserve? Yan ang famous lines or pinakamalaking katanungan ng market. Kung mas mataas kaysa inaasahan ang CPI, anong ibig sabihin ko doon? Ito, makikita natin. May forecast. Okay. Tingnan natin yung year on year. Yan. May forecast. Ang forecast, tataas ang inflation. Dati, 3.8 na. Ngayon, ang forecast, 4.2. Kung mas mataas kaysa inaasahan ng CPI, maaaring isipin ng market na mas matagal bago magkaroon ng interest rate cuts. Kapag nangyari yun, madalas tumitibay ang DXY. Eto na yung DXY ngayon sa daily time frame. Nasa almost level 100 na tayo. In fact, lumabot na nga yan ng level 100. Pero ibig sabihin nun, tataas or lalakas ang US dollar. Minsan, nahihirapan ng stocks. Depende sa context, okay? At madalas, nagiging volatile ang gold. Okay?
Pero kung mas mababa naman kesa forecast ang CPI, bawagan yan. So, maganda yon in a way para sa mga consumers, no? Kabaliktaran yung nangyayari. Pwedeng isipin ng market na lumalapit na ang posibilidad ng interest rate cutting or ang tawag nila is monetary easing. Okay? Mas nagiging optimistic ang risk assets. Okay? At kadalasan humihina ang dollar. Ngayon, ang tanong, ano ang mas importante? Ang actual number o ang market expectation? Comment mo dyan sa baba. Okay? Comment mo dyan. Pero sasagutin na natin. Ang sagot is expectation. Madalas, hindi ang number mismo ang nagpapagalaw sa market. Ang nagpapagalaw sa market ay kung gaano kalayo ang actual na resulta kumpara sa expectation. Okay? Kaya importante ang surprise factor. Okay? Tandaan nyo yun. Okay? Sunod na darating ngayong linggo ay PPI. Okay? Ngayon naman, pag-usapan natin yan, yung PPI. Ang PPI or mas kilala din sa tawag na Producer Price Index ay ang inflation level ng businesses at manufacturers. Okay? Kung ang CPI ay consumer side, ang PPI naman ay nasa producer side. Okay? Pinakamagandang halimbawa dito is kung ikaw ay nasa SM, namimili ka, nag-grocery ka, CPI yung nag-i-impact dun sa binibili mo. PPI naman is yung nag-i-impact sa binibili ng SM sa producer. Okay? Ngayon, PPI parang early warning system to eh. Okay? Dahil kadalasan kapag tumataas ang cost ng producers, eventually pinapasa rin nila itong dagdag gastos na to sa consumers. Okay? So nakikita natin dito, dati PPI 1.4 inaasahan nilang bababa. Okay? Ngayon, kapag nangyari 'yon na pinasa sa yung dagdag na gastos sa consumers, pwedeng tumaas ang CPI sa mga susunod na buwan. So medyo ripple effect siya. Kadalasan 'yun not all the time pero kadalasan. So, magbigay tayong scenario, no? Halimbawa, scenario number 1, mababa ang CPI at mababa rin ang PPI. Okay? Numbers to, yung tumabas sa numbers. Ang generally, positive ito sa inflation outlook. Okay? Scenario number 2, mataas parehas. Ibig sabihin, maaaring hindi pa tapos ang inflation battle. Okay? Scenario number 3, mababa ang CPI pero mataas naman ang PPI. Ito ang medyo interesting to, no? Dahil maaaring delayed pa lang ang inflation pressure. At dito, nagsisimulang mag-isip ng mas malalalim ang mga institutional traders. Okay? Kasi pag-iisipan talaga nila yan kung paano magiging galaw bago sila magkaroon ng conclusion. Okay? So yan pinag-usapan na natin yung CPI tsaka PPI. Punta naman tayo sa European interest rate decision. Ayan, mangyayari yan sa Thursday. Ayan, main refinancing rate. Inaasahan nila or at least medyo nakapako naman na yan na tataas ang interest rate. Okay? Ngayon, isa sa mga pinakamalalaking events ngayong linggo to. Okay? Although Europe yan. Alam ko hindi lahat nagte-trade ng euro, pero those that are doing so, pakinggan nyo na rin to. Kapag nagtaas kasi ng interest rate ang isang central bank, mas nagiging attractive ang currency dahil tumataas ang potential return nito para sa investors, no? Magtingin lang tayo ng isang chart or isang tingnan natin. Punta tayo sa EuroCAD. Okay. So, dahil medyo priced in na nga siya, ganito na yung naging itsura niya.
mas dapat maging attractive ang euro compared to the dollar, to the Canadian dollar. So you see here, we're seeing a bit of an uptrend. Yes, you see that the 200 daily average is below the price. So we can see that's a good theory to talk about, right? Kaya nga, in theory ang higher interest rate across all regions, Euro man yan, Canada, Australia, or US, is more supportive sa currency. Okay? Pero tandaan mga kanoype, hindi laging ganun kasimple. Okay? Dahil minsan, kapag expected na ni market ang rate increase, napaprice in na yan. Kapag fully priced in na ang balita, means ibig sabihin yung mga institutional traders, banks, alam na nila yan eh. Na-price in na nila yan. Kumbaga, nagkasana sila ng posisyon. Minsan, kabaliktaran pa nga ang nangyayari. Okay? Pagkatapos ng announcement. Iyon ang tinatawag na buy the rumor, sell the news. Okay? Kaya hindi tayo basta-basta pwedeng papasok lang dahil narinig na natin at nalaman na natin yung desisyon. Okay? Kaya hindi lang laging rate decision ang tinitingnan natin. Mas importante ang context, yung statement. Ano ba ang tono? Hawkish ba o dovish? Okay? May plano pa bang magtaas? O nagsisimula na silang mag-isip tungkol sa easing. Kumbaga nagtaas lang pero may planong magbaba. Kailangan natin pakinggan yun. Kaya importante yung mga statements ng mga Federal Reserve, yung mga chairman ng mga central bank, importanteng tinitingnan natin yun. Okay? Kasi yung mga salitang ginagamit ng central bank chairperson ay minsan mas powerful pa kaysa actual rate decision. Okay? So ngayon, with all this said, this coming outlook or economic statistics ngayon darating, ano ba ang posibleng impact nito sa iba't ibang assets? Okay? US dollar muna tayo magsimula. Kasi kapag mas mataas ang inflation kaysa sa inaasahan, maaaring lumakas ang dollar. Okay? Ang gold, madalas, sensitibo ito sa interest rate expectation at sa dollar strength. Okay? Bakit? Isipin nyo pag ako bumili ng gold ngayon, wala naman akong interest dyan eh. Wala akong kikitang interest dyan. So, pag tumaas yung interest rate, lalakas yung dollar, hihina ang gold. Kasi lilipat sila dun eh. Kasi dun may interest. 'Di ba? Anong impact nito sa mga US indices like the S&P 500, Nasdaq, Dow Jones? Okay, kapag nakita ng market na controlled ang inflation, mas nagiging supportive ito sa equities. Okay? Euro USD. Ito ang pinaka-affected na currency ngayong linggo para sa kaalaman nyo dahil parehas yung dalawang region na yan ang tatahak ng matinding biyahe ngayong linggong to. Okay? Kasi kapag mas hawkish ang Europe kesa sa US, maaaring magkaroon ng support sa euro. Okay? Pero kung kabaliktaran, maaaring magkaroon ng pressure ang euro. Okay? So, ngayon, just to recap, as I close, tandaan natin to. Hindi trabaho ng trader ang manghula. Trabaho natin ang maghanda. Kaya this week is all about managing expectations, understanding scenarios, and staying disciplined. Okay? Wag kang mafo-FOMO, yung fear of missing out. Nakita mo lang, nagkaroon ng spike candle up, bigla ka magbabay. Hindi ganon. Wag mong hahabulin ang market. Masusunog ka. Hayaan nating magbigay ng direksyon ang data. At kapag malinaw ang direksyon, doon tayo mag-execute ng mas mataas na probability setups. Okay? Ngayon, kung nagustuhan mo naman itong market update na to or may natutunan ka, make sure to follow, subscribe, and share mo na rin sa mga kapwa traders mo. Okay? Good luck mga Kanoypi, trade safe, and I will see you on the next video.